Mula sa bintanang salamin na sumasakop sa buong pader ng kanyang opisina, tanaw ni Liam Ilustre ang syudad ng Maynila. Isang malawak na tanawin ng mga gusali, gumagapang na trapiko, at ang unti-unting paglapat ng kulay kahel na dapit hapon sa abot tanaw. Siya ang CZ. Siya ang tagapagmana. Nasa kanya ang lahat ng bagay na pinapangarap ng isang lalaki, kapangyarihan, yaman, at isang pangalan na nagbubukas ng anumang pinto. Ngunit sa tuktok ng tagumpay na ito, sa loob ng malamig at tahimik na opisina sa ika-40 palapag ng Ilustre Tower, isang kakaibang kabasyuhan ang gumagapang sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na tila may isang malaking piraso ng kanyang pagkatao ang nawawala, isang pirasong matagal na niyang sinadyang kalimutan. Napabuntong hininga siya at bumalik sa kanyang mamahaling leather na upuan. Ang mesa niya ay gawa sa mahogany, malinis at organisado, isang testamento sa kanyang disiplina. Ngunit sa gabing iyon, hindi niya magawang pagtuunan ng pansin ang mga dokumentong kailangan niyang pirmahan. May kailangan siyang tawagan, ang pinuno ng kanilang logistics department, para sa isang agarang ulat. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang daliri ay otomatikong gumalaw sa screen. Ngunit sa halip na hanapin ang pangalan sa kanyang mga kontak, ang kanyang hinlalaki ay tila may sariling isip. Nag-pause ito sa isang lumang numero na hindi nakasave, isang serye ng mga digit na matagal nang nakatago sa kasulok-sulukan ng kanyang memorya, isang numerong dapat ay binura na niya 5 taon na ang nakalipas. Isang pagkakamali. Isang mabilis na pagdulas ng daliri habang nag-scroll. Bago pa man niya ito mapigilan, naririnig na niya ang pamilyar na tunog ng pagring sa kabilang linya. Napatigil siya. Dapat niyang ibaba. Isang maling numero lamang. Ngunit hindi niya magawa. Para siyang napako sa kinaupuan, ang puso niya ay biglang nagsimulang tumibok ng mas mabilis, isang hindi maipaliwanag na pag-asa at takot ang sabay na bumalot sa kanya. Isang ring. 2. 3. 4. Akmang papatayin na niya ang tawag nang biglang may sumagot. Hello. Hindi ito ang boses na inaasahan niya. Hindi ito ang malambing na tinig na minsang naging musika sa kanyang pandinig. Ito ay boses ng isang bata. Isang maliit, malinaw at mausisang boses ng isang batang lalaki. Nabitawan ni Liam ang hiningang hindi niya namalayang pinipigil. Sorry, nauutal niyang sabi. Mali yata ang numerong natawagan ko. Sino po sila? Tanong muli ng bata, ang tinig ay puno ng inosenteng pagtataka. Naramdaman ni Liam ang paglamig ng kanyang mga kamay. Bago pa siya makasagot, may narinig siyang isa pang boses sa background, mas maliit, tila boses ng isang batang babae. Liu! Sabi ni Mama, wag sasagutin ang phone pag di kilala. At pagkatapos ang boses na iyon. Ang boses na sa loob ng 5 taon ay pilit niyang iwinawaksi sa kanyang isipan, ngunit patuloy na bumabalik sa kanyang mga panaginip. Ang boses na nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Leo, Lena, halika na rito. Ibalik niyo kay Mama ang cellphone. Leo. Lena. Ang mga pangalan ay tumusok sa puso ni Liam na parang mga osero. Parang biglang huminto ang lahat. Ang tibok ng kanyang puso, ang hangin sa kanyang baga, ang oras mismo. Ang cellphone ay halos madulas sa kanyang nanginginig na kamay. Narinig niya ang mahinang kaluskos sa kabilang linya, at pagkatapos ay ang boses ulit ni Ara, mas malapit na ngayon. Hello? Sino po ito? Hindi siya makasagot. Ang kanyang lalamunan ay tila piniga. Ang mga salita ay ayaw lumabas. Ang tanging nagawa niya ay ang pakinggan ang ritmo ng kanyang paghinga, ang tunog ng buhay na patuloy na dumadaloy kahit na ang kaluluwa niya ay parang binunot mula sa kanyang katawan. Hello? May tao ba riyan? May halong inis sa tono ni Ara. Kung sino man to, tigilan niyo na ang kalokohan. At pagkatapos ang tunog ng pagbaba ng tawag. Isang nakabibinging katahimikan ang pumuno sa marangyang opisina. Nakatitig lang si Liam sa itim na screen ng kanyang cellphone. Ang isip niya ay lumilipad pabalik, 5 taon na ang nakalilipas, sa isa pang silid na kasing tahimik ng opisinang ito, ngunit napakabigat ng hangin. Flashback, 5 taon gen nakalipas. Ang pag-aaral ng kanyang ama, si Don Ricardo Ilustre, ay amoy tabako at lumang libro. Ang mga pader ay napapalibutan ng mga aklat, at sa gitna nito ay nakaupo ang kanyang ama na parang isang haring nakatingin sa isang alipin.
Pumili ka, Liam, malamig na sabi ni Don Ricardo, ang mga mata ay matalas na parang kutsilyo. Ang babaeng yan o ang kinabukasan ng pamilya natin. Nakatayo si Liam sa harap ng mesa, ang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Papa, mahal ko si Ara. Hindi niya naiintindihan. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ng matanda. Pag-ibig. Ang pag-ibig ay hindi nagpapatakbo ng isang korporasyon. Ang pag-ibig ay hindi magbabayad sa mga utang ng pamilya Reyes. Itinuro nito ang isang folder sa ibabaw ng mesa. Alam mo ba na malapit nang malugi ang maliit na construction firm ng ama niya? At alam mo ba na ang Illustre Corporation ang isa sa mga pinakamalaki nilang kliyente? Isang tawag ko lang, Liam. Isang tawag lang at babagsak sila. Gusto mo bang makita ang pamilya ng babaeng mahal mo na naghihirap dahil sa katigasan ng ulo mo? Naramdaman ni Liam ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Huwag niyo silang idamay dito. Problema natin to. Sila ang problema, giit ni Don Ricardo, tumatayo na ngayon at lumalapit sa kanya, ang presensya ay mabigat at nakakatakot. Iwanan mo siya. Pumunta ka sa Amerika, pamunuan mo ang expansion doon. Pagkatapos ng 5 taon, kapag napatunayan mo na ang sarili mo, bumalik ka rito at pakasalan mo ang anak ni Sandoval. Ito ang paraan para masigurado ang ating legacy. Iwanan mo si Arabella Reyes, o panoorin mo siyang masira, kasama ang kanyang buong pamilya. Ang bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Liam. Nakita niya sa mga mata ng kanyang ama ang walang awang determinasyon. Alam niyang hindi ito nagbibiro. Para iligtas si Ara sa kapahamakang idudulot ng kanyang sariling ama, kailangan niyang saktan ito sa paraang hindi nito malilimutan. Kailangan niyang wasakin ang puso nito para ito'y makalaya. Napayuko siya, talunan. Gagawin ko po ang gusto niyo. Let's see a flashback. Isang malakas na pagtunog ng intercom ang nagpabalik kay Liam sa kasalukuyan. Sir, narito na po si Ma'am Katrina, anunsyo ng kanyang sekretarya. Napapikit si Liam, sinusubukang alisin ang mga imahe ng nakaraan sa kanyang isipan. Papasukin mo siya. Bumukas ang pinto at pumasok si Katrina Sandoval, ang kanyang fiancé. Maganda, elegante, at may tiwalang naglalakad na tila pag-aari niya ang mundo. Ngumiti ito sa kanya, ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa mga mata nito. Kanina pa kita tinatawagan, hindi ka sumasagot, sabi nito, ang boses ay matamis ngunit may bahid ng pagsisiyasat. Lumapit ito at hinalikan siya sa pisngi. You look pale, Liam. May problema ba? Umiling si Liam, pilit na ngumiti. Ang lasa ng kasinungalingan ay mapait sa kanyang dila. Wala. Masakit lang ang ulo ko. May biglaan lang akong kailangang puntahan. Isang site inspection na nakalimutan ko. Kumunot ang noo ni Katrina. Ngayon na. Gabi na, Liam. Urgent, mabilis niyang sagot, sabay kuha ng kanyang coat at briefcase. Hindi niya kayang manatili sa silid na iyon. Hindi niya kayang harapin si Katrina. Ang tanging nasa isip niya ay ang mga pangalang iyon. Leo. Lena. Okay, sabi ni Katrina, halatang hindi kumbinsido. I'll see you at home, then. Tumango lang si Liam at mabilis na lumabas ng opisina, halos takbuhin ang pasilyo patungo sa pribadong elevator. Bawat segundo ay parang 1 oras. Ang mga tanong ay bumabagabag sa kanyang isipan. Sino ang mga batang iyon? Bakit nasa kanila ang lumang numero ni Ara? Impossible. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may isang katotohanang nagsisimulang mabuo, isang katotohanang parehong nakakakilig at nakakatakot. Hindi siya nagpunta sa isang construction site. Ang kanyang mga kamay sa manibela ay nanginginig habang minamaneho niya ang sasakyan, ang isip ay blanko, hinahayaan ang kanyang mga bisig na dalhin siya sa isang lugar na matagal nang kinabisado ng kanyang puso. Isang tahimik na kalye sa isang suburb sa labas ng sentro ng negosyo. Ipinark niya ang kanyang sasakyan sa tapat ng isang maliit na parke, sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno ng akasya. Mula roon, tanaw niya ang isang maliit na gusali na may karatulang, Ara Sweet Bites Bake Shop. Ang puso niya ay kumabog ng napakalakas na halos marinig niya ito. At doon, sa ilalim ng ilaw ng poste sa labas ng bake shop, nakita niya siya. Si Arabella. 5 taon.
Mas payat siya ngayon at may mga linya ng pagod sa paligid ng kanyang mga mata na wala roon dati. Ngunit ang kanyang ngiti ang ngiting iyon habang nakatingin siya sa dalawang maliliit na nilalang sa kanyang tabi, iyon pa rin ang ngiting nagpatibok ng puso niya noon. Ang kanyang mga mata ay napunta sa dalawang bata. Isang batang lalaki at isang batang babae. Kambal. Siguro ay nasa 4 o 5 taong gulang sila. Ang batang lalaki ay tumatawa, habang ang batang babae ay mahigpit na nakakapit sa kamay ng kanyang ina. Humigpit ang kapit ni Liam sa manibela hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Pinanood niya ang tatlo habang naglalakad sila papasok sa isang maliit na apartment sa itaas ng backshop. Nakita niya ang pagtawa ng batang lalaki, ang parehong hugis ng kanyang mga mata. Nakita niya ang pagnguso ng batang babae, ang kanyang panga, ang kanyang baba. Ang hangin ay naubos sa kanyang mga baga. Ang katotohanan ay sumampal sa kanya ng buong lakas, mas malakas pa sa utos ng kanyang ama, mas masakit pa sa 5 taon ng pangungulila. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata, bumabagsak ng hindi niya namamalayan sa kanyang pisngi. Ang lahat ng tagumpay, ang lahat ng yaman, ang Illustre Tower, lahat ay nawalan ng saysay sa sandaling iyon. Ang kabasyuhang nararamdaman niya ay biglang nagkaroon ng pangalan, ng 2 pangalan. Sa loob ng kanyang tahimik at mamahaling sasakyan, isang hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isinubsob niya ang kanyang noo sa manibela, habang ang mga balikat niya ay nanginginig sa pag-iyak na matagal na niyang pinigilan. At sa gitna ng kanyang pagtangis, isang bulong ang kumawala sa kanyang mga labi, isang pag-amin na babago sa lahat. Mga anak ko, di. Nanginginig niyang bulong sa kawalan. May mga anak ako. Ang sinag ng umaga ay marahang dumadampi sa sahig na gawa sa kahoy ng kanilang maliit na apartment. Para kay Arabella Reyes, ang bawat umaga ay nagsisimula hindi sa tunog ng alarm clock, kundi sa 2 maliliit na hininga at sa init ng 2 katawan na nakasiksik sa kanyang magkabilang tabi. Ito ang kanyang mundo. Isang mundong binuo niya mula sa mga piraso ng isang winasak na puso. Dahan-dahan siyang bumangon, maingat na huwag magising ang kanyang kambal. Silio, na namana ang itim at makapal na buhok ng kanyang ama, ay mahimbing na natutulog, ang isang kamay ay nakayakap sa isang maliit na robot na laruan. Si Lena naman, na may parehong mga mata ni Ara, ay nakabaluktot na parang isang maliit na bola, ang kanyang paghinga ay bahagyang may tunog, isang paalala ng kanyang mild asthma na laging nagbibigay ng kaunting kaba sa dibdib ni Ara. Isang halik sa noo ni Leo, isang pag-ayos sa kumot ni Lena. Ito ang kanyang ritual, ang kanyang dasal sa bawat umaga. Sa loob ng 5 taon, sila ang kanyang naging lakas, ang kanyang dahilan. Ang 2 buhay na bunga ng isang pag-ibig na akala niya ay panghabang buhay, ngunit nag-iwan lamang ng isang lihim na habang buhay niyang dadalhin. Habang naghahanda siya ng almusal, hindi niya maiwasang isipin ang kakaibang tawag kagabi. Isang wrong number na nag-iwan ng hindi maipaliwanag na pakiramdam. Ang boses ng mga anak niya na sumagot sa telepono at ang nakabibinging katahimikan sa kabilang linya bago ito ibinaba. Napailing na lamang siya. Marahil ay isang nagkakamali lang talaga. Wala nang dapat pang isipin. Mama, yung hotdog ko po sunog sa dulo, reklamo ni Leo habang umuupo sa mesa, kinukusot pa ang mga mata. Masarap yan pag medyo sunog, di ba? Sagot ni Ara, sabay ngiti. Inilapag niya ang mga plato sa harap nila. O, Lena, inumin mo muna ang gatas mo. Dahan-dahan lang. Ang umaga ay napuno ng pamilyar na kaguluhan, paghahanap ng nawawalang medyas, pag-aayos ng buhok, at mga huling paalala bago sila pumasok sa eskwela. Matapos ihatid ang kambal sa kalapit na daycare center, bumaba si Ara sa kanyang bake shop, ang Ara Sweet Bites. Ang amoy ng bagong lutong tinapay at matamis na icing ang sumalubong sa kanya. Dati ang amoy na ito ay nagbibigay sa kanya ng kagalakan. Ito ang kanyang pangarap. Ngunit sa mga nagdaang buwan, ang amoy na ito ay may kasama ng bigat ng pangamba. Pumasok siya sa maliit na opisina sa likod at umupo sa harap ng kanyang mesa. Binuksan niya ang isang ledger. Ang mga numero sa kolum ng gastos ay mas matataba at mas matapang kaysa sa mga numero sa kita. Tila kinakain nila ang pangarap niya ng buo. Ang renta, kuryente, mga sangkap at higit sa lahat, ang mga gamot at check-up ni Lena. Napabuntong hininga siya at napahilot sa kanyang sentido. Kailangan niyang gumawa ng paraan.
Mukhang siniseryoso mo na naman ang pakikipagtitigan sa mga numerong iyan, isang pamilyar na boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Napalingon si Ara at nakita ang kanyang matalik na kaibigan, si Bella, na may dalang 2 tasa ng kape. Si Bella ang kanyang naging sandalan sa loob ng 5 taon, ang tanging taong nakaalam ng kanyang buong kwento. Hindi ko na alam ang gagawin, Bes, aminado ni Ara, ang boses ay pagod. Malapit na naman ang bayarin sa supplier. At kailangan kong bumili ulit ng nebulizer ni Lena. Inilapag ni Bella ang kape sa mesa at umupo sa tapat niya. Nakausap ko na si Aling Nena. Pumayag siyang bigyan pa tayo ng 1 linggo para bayaran yung harina. Pero, Ara, hanggang kailan natin to gagawin? Baka kailangan mo ng isaalang-alang yung alok na trabaho sa hotel. Umiling si Ara. Hindi ko pwedeng iwan to. At paano ang mga bata? Ang trabaho sa hotel ay gabi-gabi. Sino ang mag-aalaga sa kanila? Napabuntong hininga si Bella, ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala. May punto ka. Pero hindi rin pwedeng patuloy kang magpakapagod ng ganito. 5 taon na, Ara. 5 taon mo nang ginagawa ang lahat ng mag-isa. Humina ang boses nito. 5 taon mula nang iwan ka ng walang hiyang iyon. Isang pamilyar na kirot ang kumislot sa dibdib ni Ara sa pagbanggit ng nakaraan. Kahit hindi binigkas ni Bella ang pangalan, alam na alam niya kung sino ang tinutukoy nito. Si Liam. Ang pangalang minsan ay naglalaman ng lahat ng kanyang pangarap, ngunit ngayon ay simbolo na lamang ng lahat ng kanyang sakit. Napayuko siya, ang mga mata ay nakatuon sa tasa ng kape. Ang isip niya ay lumipad pabalik sa isang banyong malamig at puti, sa isang sandaling nagpabago sa takbo ng kanyang buhay. Flashback, 5 taon nakalipas. 2 pink na linya. Nakatitig si Ara sa maliit na plastik na hawak niya, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. 2 pink na linya. Hindi ito maaari. Kakasabi lang ni Liam na kailangan niyang umalis papuntang Amerika para sa negosyo ng pamilya nila. Isang biglaang desisyon na hindi niya maintindihan. Pero nangako ito. Babalik daw ito. Mag-iingat ka dito, mahal. Babalikan kita, sabi nito noong gabi bago ito umalis, ang mga mata ay puno ng isang kalungkutan na hindi niya mabasa. Nanginginig ang mga daliri niya habang kinukuha ang cellphone. Kailangan niyang sabihin ito kay Liam. Kailangan itong malaman. Nagdial siya, ang puso ay kumakabog sa kanyang dibdib. Isang halo ng takot at kaunting pag-asa. Baka ito na ang dahilan para hindi na ito umalis. O para bumalik ito kaagad. Ring. 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 Walang sumasagot. Sinubukan niya ulit. At ulit. At ulit. Walang sagot. Kinabukasan, sinubukan niya muli. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang narinig niya. Isang malamig, automatikong boses, "The number you have dialed is no longer in service." Gumuho ang mundo ni Ara. Parang piniga ang kanyang puso hanggang sa mawalan ito ng hangin. Hindi. Baka nagkamali lang. Baka pinalitan lang nito ang numero para sa biyahe. Nagpadala siya ng email. Walang sagot. Sinubukan niyang tawagan ang opisina ng Ilustre. Laging sinasabi na wala si Ines Ilustre. 1 linggo. 2 linggo. 1 buwan. Sa huli, sa gitna ng kanyang desperasyon, sumulat siya ng isang liham. Isinulat niya ang lahat, ang tungkol sa kanilang magiging anak, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pagkalito. Ipinadala niya ito sa mansyon ng mga Ilustre, umaasa na kahit paano ay makarating ito kay Liam. Ngunit wala siyang natanggap na sagot. Walang tawag. Walang email. Walang liham. Katahimikan. Isang malupit at absolutong katahimikan. At sa katahimikang iyon, naintindihan ni Ara ang lahat. Iniwan na siya. Itinakwil siya at ang dinadala niya sa kanyang sinapupunan. Napaupo siya sa sahig ng kanyang silid, yakap-yakap ang kanyang tiyan, at umiyak hanggang sa wala ng luhang lumabas. Sa araw na iyon, isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Ang anak na ito, ang mga anak na ito, dahil nalaman niyang kambal pala ang dinadala niya, ay sa kanya lamang. Palalakihin niya silang mag-isa. Poprotektahan niya sila mula sa sakit na idinulot ng sarili nilang ama.
Itatago niya ang kanilang pagkatao mula sa mundo ng mga ilustre. Ito ang kanyang magiging lihim. Let's see a flashback. Ara! Hoy, Ara! Napapitlag si Ara sa pagtapik ni Bella sa kanyang kamay. Ay, sorry. Ano iyon? Sabi ko, wag mo nang isipin yon. Andito na tayo ngayon. Andito ako, at higit sa lahat, andyan si Leo at si Lena, malumanay na sabi ni Bella. Kaya natin to. Tumango si Ara, pinipilit mumiti. Salamat, Bes. Tama ka. Kaya natin to. Ang buong araw ay lumipas ng mabagal. Ilan lamang ang naging customer. Ginugol ni Ara ang oras sa pag-eksperimento ng mga bagong recipe, isang paraan para ilayo ang isip sa mga problema. Pagsapit ng hapon, sinundo na niya ang kambal. Ang kanilang masasayang tawa at mga kwento tungkol sa kanilang araw sa eskwela ay sapat na para gumaan ang kanyang pakiramdam. Sila ang kanyang lunas. Gabi na nang makauwi sila. Matapos ang hapunan, paglalaro at pagbabasa ng kwento, sa wakas ay nakatulog na rin ang kambal. Pinatay ni Ara ang ilaw sa kanilang silid at bumalik sa sala, dala ang isang folder ng mga resibo at bill. Kailangan niyang harapin ang katotohanan. Umupo siya sa sofa, binuksan ang ilaw sa tabi niya, at sinimulang pag-aralan ang mga gastusin. Ang listahan ay tila walang katapusan. Sa gitna ng kanyang pag-aalala, tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Saglit siyang nag-atubili, naaalala ang tawag kagabi. Ngunit kailangan niyang sagutin. Baka isang kliyente na gustong mag-order ng cake. Hello? Ara Sweet Bites, sagot niya sa kanyang pangnegosyong boses. Good evening, ma'am. Is this Arabella Reyes? Tanong ng isang formal na boses ng lalaki sa kabilang linya. Yes, speaking. How may I help you? Ma'am, tumatawag po ako mula sa TC Corporate Accounts Department. My name is Aid Fernandez. Pinapaalam ko lang po sa inyo na nasettle na po ng buo ang inyong outstanding business loan as of 5 oras 15 minuto today. Napatigil si Ara. Ang mga salita ng lalaki ay tila nanggaling sa ibang mundo. Ano po? Baka nagkakamali po kayo ng kausap. Hindi ko pa po nababayaran yon. Wala pong pagkakamali, ma'am. Ang inyong account number ay nagmatch. Isang anonymous benefactor po ang nag-asikaso ng buong bayad. At bukod pa po roon, ma'am, may isa pa po akong kailangang i-confirm. May na-deposit din po sa inyong personal savings account na halaga para sa 1-year advance payment ng medical expenses para sa inyong anak, kay Lena Reyes, sa Lux Hospital. Nabitawan ni Ara ang ballpen na hawak niya. Tumama ito sa sahig na gawa sa kahoy, at ang tunog ay umalingaw sa katahimikan ng gabi. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka, ngunit walang salitang lumalabas. Hindi niya maintindihan. Business loan. Medical expenses. Ma'am, nariyan pa po ba kayo? Tanong ng lalaki. Hindi siya makasagot. Ang kanyang isip ay naglalaro ng iba't ibang posibilidad, ngunit wala ni isa ang may katuturan. Sino? Bakit? Ang tulong na ito ay hindi parang isang biyaya. Ito ay parang isang malaking tandang pananong, isang misteryong bumalot sa kanyang pagod na kaluluwa, na nag-iwan sa kanya ng higit na katanungan kaysa sa kasagutan. Ang pag-iyak sa loob ng kanyang marangyang sasakyan ay nag-iwan kay Liam ng isang pakiramdam ng matinding pagkagapi, ngunit kasabay nito, isang bagong tuklas na determinasyon. Ang mga luhang iyon ay hindi para sa pagsisisi lamang, ang mga iyon ay isang binyag. Mula sa gabing iyon, hindi na siya ang dating Liam Ilustre na inuuna ang korporasyon at ang utos ng kanyang ama. Ngayon, mayroon na siyang dahilan na higit pa sa anumang yaman o kapangyarihan. Mayroon na siyang 2 maliliit na dahilan na natutulog sa apartment sa itaas ng isang maliit na backshop. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, ang una niyang ginawa ay hindi ang basahin ang ulat ng stock market. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isang numero na nakatago sa ilalim ng pangalang T.E. Santos, isang pribadong investigador na dati niyang ginamit para sa mga corporate background check. Gusto kong malaman ang lahat, maikli at mariing utos ni Liam nang sagutin ang tawag. Arabella Reyes. Ang kanyang negosyo, ang kanyang pinagkakautangan, ang kanyang pang-araw-araw na buhay.
At ang kambal alamin mo ang lahat tungkol sa kanila. Kailangan ko ng ulat sa loob ng 24 na oras. At Santos confidential ito. Walang sinuman, lalo na ang aking ama, ang dapat makaalam nito. Sa sumunod na araw, habang pinipilit niyang maging normal sa mga meeting at pagpirma ng mga dokumento, ang isip niya ay nasa ibang lugar. Ang bawat minuto ay parang isang oras. Sa wakas, dumating ang tawag. Isang sobre na kulay Manila ang ipinadala sa kanyang opisina, walang anumang marka. Isinara niya ang pinto, ibinaba ang mga blinds, at naupo sa kanyang mesa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang sobre. Sa loob, may mga litrato at ilang pahina ng nakamakinilyang ulat. Ang unang litrato ay isang long shot ng backshop ni Ara. Mukhang kaakit-akit ngunit halatang nangangailangan ng pagkukumpuni. Ang sumunod na litrato ay si Ara, karga si Lena habang naglalakad palabas ng isang klinika. Ang mukha ni Ara sa litrato ay puno ng pag-aalala. Sinimulan niyang basahin ang ulat. Ang bawat salita ay parang mainit na bakal na dumidiin sa kanyang balat. Arabella Reyes, 28, nag-iisang may-ari ng Ara Sweet Bites. Negosyo, kasalukuyang nalulugi. May utang sa bangko na may 2 buwan ng overdue. Mga supplier, ilan ay nagbanta ng itigil ang pag-supply dahil sa hindi pagbabayad. Personal na kalagayan, mag-isang itinataguyod ang kambal na anak, sina Leo at Lena Reyes, 5 taong gulang. Walang financial support mula sa ama ng mga bata. Kalusugan ng mga bata, si Lena Reyes ay na-diagnose na may mild asthma, nangangailangan ng regular na gamot at nebulizer. Ang kasalukuyang nebulizer ay second-hand. Napahinto si Liam sa pagbabasa. Ang huling pangungusap ay parang suntok sa kanyang sikmura. Second-hand. Ang kanyang anak na babae, isang ilustre sa dugo, ay gumagamit ng gamit na pinaglumaan dahil sa kahirapan habang siya ay nabubuhay sa karangyaan. Isang alon ng matinding pagkakasala at galit, galit sa kanyang sarili, galit sa kanyang ama, ang bumalot sa kanya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Diyos ko, Ara. Anong ginawa ko sa'yo? Hindi na niya tinapos ang pagbabasa. Alam na niya ang kailangan niyang gawin. Kinuha niya muli ang telepono at tinawagan ang kanyang personal na abogado. Attorney Diaz, kailangan kita sa opisina ko ngayon din, sabi niya, ang boses ay hindi nag-iiwan ng puwang para sa pagtanggi. Pagkalipas ng 1 oras, nasa harap na niya si Attorney Diaz, isang matandang lalaki na matagal ng pinagkakatiwalaan ng kanilang pamilya, ngunit mas tapat kay Liam. Gusto kong magtayo ng isang maliit na foundation. Isang charity, panimula ni Liam, ang mga daliri ay magkasalikop sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang pangalan ay ang Munting Pag-asa Foundation. Ang layunin nito ay tulungan ang mga maliliit na negosyante at mga pamilyang may pangangailangang medikal. Gusto kong pondohan mo ito mula sa aking personal na account. At ang unang 2 benepisyaryo. Nagpaos siya, kinuha ang isang piraso ng papel at isinulat ang pangalan ni Ara at ang account number ng backshop, kasama ang pangalan ni Lena at ang ospital kung saan ito nagpapatingin. Attorney, ito ang pinakamahalagang bahagi. Kailangan itong magmukhang anonymous. Walang sinuman ang dapat makaalam na ako ang nasa likod nito. Walang bakas. Walang anumang koneksyon sa akin o sa pamilya ilustre. Naiintindihan mo ba? Tumango ang abogado, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kaunting pagtataka, ngunit nanatiling propesyonal. Masusunod, Sir Liam. Aasikasuhin ko ito kaagad. Pagkaalis ng abogado, nakaramdam si Liam ng kaunting gumaan. Ito ay isang maliit na hakbang lamang, isang patak ng tubig sa isang karagatan ng pagkukulang, ngunit ito ay isang simula. Ngunit hindi ito sapat. Ang pera ay hindi makapagbibigay ng pangmatagalang seguridad. Kailangan ni Ara ng isang matatag na kabuhayan. Nag-isip siya. Ang Illustre Corporation ay may-ari ng isang kadena ng mga luxury hotel, ang Horizon Hotels. Isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Tinawagan niya ang general manager ng pinakamalaking branch ng Horizon sa Makati. M. Gomez, sabi ni Liam, ang boses ay puno ng otoridad. Magkakaroon tayo ng pagbabago sa ating mga supplier. May isang backshop, ang Ara Sweet Bites. Gusto kong sila ang maging eksklusibong supplier ng lahat ng pastries at desserts para sa ating coffee shop at room service.
Bigyan mo sila ng isang kontrata na maganda at pangmatagalan. At siguraduhin mong hindi mababanggit ang pangalan ko sa anumang usapan. Iyon ang simula ng kanyang dobleng buhay. Sa umaga, siya ang kinatatakutang si. Sa gabi, siya ay isang aninong nagmamasid, isang lihim na tagapagtanggol. Ngunit ang kanyang mga lihim ay hindi na natiling lihim ng matagal sa taong kasama niya araw-araw. Si Katrina. Isang gabi, habang sila ay naghahapunan sa isang mamahaling restaurant, hindi maalis ni Katrina ang kanyang mga mata kay Liam. "You've been distracted lately, Liam," sabi nito matapos humigop sa kanyang wine glass. Ang tono nito ay kalmado, ngunit ang mga mata ay matalas. Lagi kang wala sa sarili. May mga biglaan kang meetings sa gabi. At palagi mong tinitingnan ang iyong telepono. May problema ba sa negosyo na hindi ko alam? Pilit na ngumiti si Liam. Hindi marami lang talagang inaasikaso sa bagong expansion. Stress, iyon lang. Stress, inulit ni Katrina, isang maliit na ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi. O baka naman may iba kang pinagkakaabalahan? Someone, perhaps. Naramdaman ni Liam ang pag-igting ng kanyang panga. Katrina, wag na nating pag-usapan ang trabaho ngayon. Hindi trabaho ang tinutukoy ko at alam mo yan, git nito, ang boses ay bahagyang tumaas. We are getting married in 6 months, Liam. I deserve to know if something or someone is occupying your mind. Ang hapunan ay natapos sa isang malamig at tensyonadong katahimikan. Alam ni Liam na naghihinala na si Katrina. Ang kanyang mga kilos ay nagiging pabaya. Ang kanyang puso ay wala na sa kanilang relasyon dahil ito ay nasa isang maliit na apartment sa kabilang panig ng lungsod. Kinabukasan, hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Oras ng uwian mula sa eskwela. Nagmaneho siya papunta sa daycare center na natuklasan ng kanyang investigador. Ipinark niya ang kanyang sasakyan sa isang lugar kung saan hindi siya mapapansin sa kabilang kalsada. At doon, naghintay siya. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas si Ara mula sa isang tricycle. Lumakad ito papunta sa gate ng eskwelahan. Makalipas ang ilang sandali, lumabas ito kasama ang kambal. Si Leo ay tumatakbo, may hawak na isang iginuhit na larawan. Si Lena ay naglalakad sa tabi ni Ara, ang maliit nitong kamay ay mahigpit na nakakapit sa kamay ng kanyang ina. Nakita ni Liam ang pagtawa ni Leo nang may ikinuwento ito sa kanyang ina. Nakita niya ang paraan ng pagyuko ni Ara para pakinggan si Lena. Isang perpektong larawan ng isang pamilya. Isang larawan kung saan dapat ay kasama siya. Isang matinding pananabik ang bumayo sa kanyang dibdib, napakatindi na halos hindi siya makahinga. Ang makita sila ng ganito kalapit, ngunit hindi sila malapitan ay isang uri ng pagpapahirap na hindi niya inakalang mararanasan. Ang pagiging isang anino ay hindi sapat. Ang pagmamasid mula sa malayo ay hindi sapat. Sa sumunod na araw, isang Biyernes ng hapon, dinala siya muli ng kanyang mga paa sa lugar na iyon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sa tapat ng eskwelahan, kundi sa parke kung saan nalaman niyang madalas maglaro ang kambal. Naupo siya sa isang bench sa malayo, nagtatago sa likod ng isang newspaper. Pinanood niya sila. Si Ara ay nakaupo sa isang kumot sa damuhan, nagbabasa ng libro, habang si Leo at Lena ay naghahabulan malapit sa mga slide. Ang tunog ng kanilang mga tawa ay umaabot sa kanya, isang musika na parehong nagpapasaya at sumusugat sa kanyang puso. Hindi na niya kaya. Hindi na niya kayang maging isang anino lamang. Itiniklop niya ang dyaryo, nagpa siya. Lalapit siya. Magpapanggap siyang isang estranghero. Sasabihin niyang napadaan lang. Kahit isang sulyap lang sa malapitan. Kahit isang hello lang. Nagsimula siyang maglakad palapit sa kanila. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis. Bawat hakbang ay parang 1 kilometro ang layo. Nang bigla, sa gitna ng paghahabulan, natapilok si Leo. Ang maliit nitong katawan ay bumagsak sa damuhan. Isang malakas na iyak ang pumunit sa hangin ng hapon. Leo, sigaw ni Ara, mabilis na napatayo. Ngunit bago pa man siya makalapit, ang mga paa ni Liam ay maisarili ng isip. Ang lahat ng plano, ang lahat ng pag-iingat ay naglaho. Ang tanging nakita niya ay ang kanyang anak, nasasaktan at umiiyak. Tumakbo siya. Anak! Ang salitang iyon ay halos lumabas sa kanyang bibig, ngunit napigilan niya ito.
Inabutan niya si Leo at marahang inalalayan itong umupo. Okay ka lang, champion, malumanay niyang tanong, ang kanyang boses ay nanginginig habang hinahawi ang buhok na tumatakip sa mukha ng bata. Tumingala si Leo sa kanya, ang mga mata nito na puno ng luha ay kaparehong-kapareho ng sa kanya. Aray! Yung tuhod ko po, sabi ng bata sa pagitan ng mga hikbi. Leo! Anak! Narinig ni Liam ang mga yabag ni Ara na tumatakbo papalapit sa kanila. Itinaas niya ang kanyang paningin mula sa gasgas sa tuhod ng kanyang anak. At doon huminto ang oras. Ang hapon ay naglaho. Ang mga tunog ng parke ay nawala. Ang kanyang mga mata ay sinalubong ng mga mata ni Arabella. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 mahahabang taon, muli silang nagkaharap. Ang pag-iyak ni Leo ang unang nagpabalik kay Ara sa katinuan. Mabilis niyang iwinaksi ang kakaibang pakiramdam na dulot ng pagkakatitig sa estranghero at lumuhod sa tabi ng kanyang anak. Anak, nasaan ang masakit? Patingin si Mama, sabi niya, ang boses ay puno ng pag-aalala habang marahang sinusuri ang tuhod ni Leo. May maliit itong gasgas, medyo dumudugo, ngunit hindi naman malala. Sorry po, miss. Nakita ko siyang nadapa, sabi ng lalaki, ang boses ay malalim at pamilyar. Isang pamilyaridad na nagdulot ng bahagyang kaba sa kanyang dibdib. Tumingala si Ara. Ngayon lamang niya nasuri ng maigi ang mukha nito. Matangkad, maayos ang pangangatawan, at nakasuot ng simpleng polo shirt at slacks na halatang mamahalin. Ang kanyang buhok ay maayos na nakagupit, at ang kanyang mga mata may kung anong lungkot sa mga matang iyon na nakatitig sa kanyang anak. Salamat sa pagtulong, sagot ni Ara, pilit na umiti habang inaalo si Leo. Okay lang yan, anak. Lalagyan natin ng band-aid pag-uwi. Kinuha ng lalaki ang isang panyo mula sa kanyang bulsa, isang malinis, puting panyo na gawa sa mamahaling tela, at inabot ito kay Ara. Para sa dugo, sabi nito. Nag-atubili si Ara. Ngunit sa huli, tinanggap din niya ito. Salamat ulit. Habang marahan niyang dinidiinan ang panyo sa gasgas ni Leo, hindi niya maiwasang mapansin ang paraan ng pagtingin ng lalaki sa kanyang mga anak. Hindi ito isang ordinaryong sulyap ng isang estranghero. Mayroong pananabik. Isang matinding emosyon na hindi niya maintindihan. Ang gaganda ng mga anak ninyo, sabi ng lalaki, ang boses ay halos pabulong. Salamat, sagot ni Ara, medyo nailang. Sige, kailangan na naming umuwi. Salamat muli, sir. Akmang aalalayan na niyang tumayo si Leo nang magsalita ulit ang lalaki. Ako nga pala si Adam. Adam. Ang pangalan ay banyaga sa kanyang pandinig. Tumango lamang siya. Ara. Hinila na niya si Leo at mabilis na tinawag si Lena na kanina patahimik na nakamasid sa isang tabi. Habang naglalakad sila palayo, hindi napigilan ni Ara na lumingon. Nakatayo pa rin doon ang lalaki, si Adam, nakatingin sa kanilang direksyon. Ang anyo nito sa papalubog na araw ay nag-iwan ng isang hindi maipaliwanag na bakas sa kanyang isipan. Ang insidenteng iyon ay madali sanang makalimutan, isang maliit na pangyayari sa isang ordinaryong araw. Ngunit makalipas ang 2 araw, habang nag-aayos si Ara ng mga cupcake sa display case ng kanyang backshop, bumukas ang pinto at pumasok ang isang pamilyar na mukha. Si Adam. Napatigil si Ara sa kanyang ginagawa. Nakasuot ito ngayon ng business attire, ngunit wala ang coat nito, tila galing lamang sa isang opisina sa malapit. Good morning, bati nito, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Naalala ko lang ang backshop mo noong nakaraang araw. Mukhang masarap ang mga tinda ninyo. Good morning din, sagot ni Ara, pinipilit na maging kaswal. Salamat. Ano po ang sa inyo? Lahat, sabi nito. Kumunot ang noo ni Ara. Lahat ng nasa display. Bibilhin ko lahat, pag-ulit nito, na parang ang sinasabi niya ang pinakanormal na bagay sa mundo. Natulala si Ara. Tiningnan niya ang display case, mayroon siyang 2 dosenang cupcakes, isang tray ng ensaymada, at isang dosenang chocolate crinkles. Sir, sigurado po kayo. Medyo marami po yan. Sigurado ako. May maliit kaming salo-salo sa opisina, paliwanag nito. At mukhang kailangan ko rin ng cake. Alin dito ang bestseller ninyo?
Parang nananaginip si Ara habang inilalagay sa mga kahon ang lahat ng kanyang paninda. Ang benta sa isang araw na iyon ay higit pa sa kinita niya sa buong nakaraang linggo. Habang nagbabayad ang lalaki, gamit ang isang black credit card na hindi man lang nito tiningnan ang halaga, hindi maalis ni Ara ang pakiramdam ng pagtataka. Mula sa araw na iyon, si Adam P. ay naging regular na customer. Dumarating ito halos araw-araw, kung minsan sa umaga, kung minsan sa hapon. Palagi itong bumibili ng marami, isang dosenang cupcake dito, isang buong cake doon. Laging may dahilan, may birthday daw sa opisina, may bisita, o gusto lang daw niyang mag-uwi para sa kanyang mga staff. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng pagbabago sa backshop. Dahil sa dami ng kanyang binibili, laging may sapat na puhunan si Ara para sa mga sangkap. Nakapag-stock siya ng mas maraming paninda. At dahil laging may laman ang kanyang display, nagsimulang dumami rin ang ibang mga customer. Ang dating tahimik na tindahan ay unti-unting nabuhay. Isang hapon, habang nag-uusap sila ni Bella sa likod ng tindahan, pumasok na naman si Adam. Nandyan na naman ang suki mo, bulong ni Bella, sabay siko kay Ara. Napangiti si Ara. Sandali lang, Bes. Lumabas siya para asikasuhin si Adam. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito umorder kaagad. Sumandal ito sa counter, ang mga mata ay nakatuon sa kanya. Mukhang maganda ang takbo ng negosyo mo, sabi nito. Salamat sa'yo, tapat na sagot ni Ara. Malaki ang naitulong mo. You deserve it, napakasarap ng mga gawa mo. You have a gift, Ara. Naramdaman ni Ara ang bahagyang pag-init ng kanyang mga pisngi. Salamat. Nang makaalis na si Adam, bumalik si Ara sa likod kung saan naghihintay si Bella, na nakataas ang isang kilay. Alam mo, Bes, panimula ni Bella, habang pinupunasan ang isang mixing bowl. Masyadong perpekto para maging totoo. Ano nang ibig mong sabihin? Yang si Adam, sabi ni Bella. Gwapo, mabait, mayaman, at bigla na lang sumulpot sa buhay mo na parang isang anghel na hulog ng langit. At sa tuwing dumarating siya, parang nananalo ka sa loto. Hindi ka ba nagtataka? Umiling si Ara. Baka mabait lang talaga siya. May mga tao namang ganoon. Sumimangot si Bella. Wala. Walang taong ganon kabait ng walang dahilan. Mag-ingat ka, Ara. Baka may kailangan yan sa'yo. Ang mga salita ni Bella ay nagtanim ng isang maliit na butil ng pagdududa sa isip ni Ara. Totoo, ang lahat ay tila napakabilis at napakaganda. Ngunit ano naman ang motibo ni Adam? Isa lamang siyang simpleng panadera na may 2 anak. Kinagabihan, habang pinapatulog niya ang kambal, bigla siyang may naalala. Ang panyo. Ang panyong ibinigay ni Adam sa parke. Hinanap niya ito sa bulsa ng kanyang pantalon at nakita ito, nalabhan na at malinis. Habang tinitiklop niya ito, napansin niya ang isang maliit na borda sa gilid. Halos hindi ito makita. 2 letra. Lay-ay. Lay-ay. Kumunot ang noo ni Ara. Ang pangalan niya ay Adam. Bakit di-ay? Naramdaman niya ang bahagyang paglamig ng kanyang mga kamay. Isinantabi niya ang panyo, ngunit ang misteryo ay nanatili sa kanyang isipan. Nagdaan pa ang ilang araw. Isang gabi, habang naglilinis siya ng kanyang aparador, isang lumang photo album ang nahulog mula sa itaas. Bumagsak ito sa sahig, bukas sa isang pahina. Lumuhod si Ara para pulutin ito. At natigilan siya. Ang larawan sa pahinang iyon ay kuha 5 taon na ang nakalipas. Isang masayang araw sa isang beach resort. Nakayakap siya sa isang lalaki, pareho silang nakangiti sa kamera. Ang lalaking iyon ang kanyang dating mundo. Si Liam Illuster. Tinitigan niya ang mukha ni Liam sa larawan, ang hugis ng kanyang panga, ang kanyang mga mata, ang paraan ng kanyang pagngiti. Isang matinding kirot ang muling gumuhit sa kanyang puso. Pinilit niyang kalimutan ang mukhang iyan. Pinilit niyang iba. CJ. Aking ipagpapatuloy ang eksena mula sa puntong iyon, nasusundan ang daloy ng emosyon ni Ara hanggang sa matinding pagtatapos ng kabanata. Tinitigan niya ang mukha ni Liam sa larawan, ang hugis ng kanyang panga, ang kanyang mga mata, ang paraan ng kanyang pagngiti. Isang matinding kirot ang muling gumuhit sa kanyang puso. Pinilit niyang kalimutan ang mukhang iyan.
Pinilit niyang ibaon sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang alaala. Ngunit ngayon, habang nakatitig sa larawan, ang mukha ng mabait at misteryosong customer na si Adam P. ay biglang sumingit sa kanyang isipan. Pinagtabi niya sa kanyang alaala ang dalawang mukha. Ang mukha sa lumang larawan at ang mukha ng lalaki sa parke. 5 taon ang nagbago sa kanya. May ilang guhit na sa gilid ng kanyang mga mata. Maseryoso na ang kanyang anyo. Ngunit ang panga ang ilong ang mga matang iyon na hindi maipaliwanag na lungkot. Iisa lang sila. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Parang binuhusan siya ng isang baldeng yelo. Ang kanyang paghinga ay biglang naging mababaw. Ay. Ang mga letra sa panyo. Hindi iyon para kay Adam. Iyon ay para kay Liam Illustre. Biglang nagkaroon ng saysay ang lahat, na parang mga piraso ng isang masalimuot na puzzle na biglang nagkabit-kabit. Ang biglaang pagbabayad sa kanyang utang sa bangko. Ang key anonymous benefactor. Ang isang taong bayad na gamot ni Lena. Ang malaking kontrata mula sa isang hotel na hindi man lang niya inaplayan. Ang lalaking laging bumibili ng lahat ng kanyang paninda. Ang kakaibang tawag sa telepono kung saan narinig ang boses ng kanyang mga anak. Hindi iyon pagkakataon. Hindi iyon swerte. Iyon ay siya. Si Liam. Si Liam ay bumalik. At hindi lang siya bumalik. Narito siya, nagmamasid, nagpapanggap at minamanipula ang kanyang buhay mula sa mga anino. Ang kirot sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang umaapaw na galit. Galit na may halong pagkalito at sakit. 5 taon. 5 taon siyang nag-isa. 5 taon siyang umiyak, naghirap at nagsumikap para sa mga anak nila, mga anak na hindi man lang nito alam na nabubuhay. At ngayon, babalik siya na parang isang bayani na nagliligtas sa araw. Nagpapanggap na isang estranghero. Bakit? Bakit ngayon? At bakit sa ganitong paraan? Kinabukasan, ang bawat tunog ng kampanilya sa pinto ng bake shop ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. Naghihintay siya. Hinihintay niya ang pagdating ni Adam. Hinihintay niya ang pagdating ni Liam. Mayroon siyang 1,000 tanong na gustong isampal sa mukha nito. Ngunit hindi siya dumating sa umaga. Hindi rin siya dumating sa tanghali. Pagsapit ng hapon, habang nag-aayos siya ng mga bagong lutong cookies, muling tumunog ang kampanilya. Huminga siya ng malalim at inihanda ang sarili. Ito na. Haharapin niya ito. Ngunit hindi si Liam ang pumasok. Ang babaeng pumasok ay tila nagmula sa pabalat ng isang mamahaling magasin. Nakasuot ito ng isang eleganteng puting bestida, ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos, at ang kanyang mga kuko ay manikuradong pula. Ang bawat galaw niya ay nagpapahiwatig ng yaman at kumpiyansa. Naglakad ito papasok, ang mga mata ay sinusuri ang bawat sulok ng kanyang simpleng bakashop na may bahid ng paghamak. Ikaw ba si Ara Reyes? Tanong ng babae, ang boses ay matamis ngunit malamig. Napatango si Ara, biglang nailang sa kanyang suot na apron na may mga mansa ng harina. Opo. Ako nga po. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Hindi sumagot ang babae. Sa halip, ang mga mata nito ay tumuon sa kanya, mula ulo hanggang paa, na parang sinusuri ang isang bagay na hindi nito gusto. Naramdaman ni Ara ang unti-unting paglamig ng hangin sa pagitan nila. Alam mo, ilang linggo na akong nagtataka, panimula ng babae, dahan-dahang lumalapit sa counter. Ilang linggo nang balisa ang lalaking pakakasalan ko. Palagi siyang may mga urgent meetings na hindi maipaliwanag. Palagi siyang nawawala. At sa huli, palagi siyang napupunta sa lugar na ito. Ang bawat salita ay tumama kay Ara na parang maliliit na dagitab. Lalaking pakakasalan ko. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Huminto ang babae sa tapat na tapat niya, ang mamahalin nitong pabango ay nangingibabaw sa amoy ng tinapay. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata, ang mga labi ay bahagyang nakanguso sa isang ngising hindi umabot sa mga mata. Kaya andito ako para magtanong, sabi nito, ang bawat salita ay malinaw at may bigat. Maaari ko bang malaman kung sino ka sa buhay ng fiancé ko? Nakatayo si Liam sa kabilang kalsada, sa likod ng isang poste, ang puso niya ay kumakabog na parang tambol. Ito na ang araw. Matapos ang ilang linggong pagmamasid mula sa malayo, nagpasya siyang harapin si Ara.
Hindi bilang si Adam, ang mabait na estranghero, kundi bilang si Liam. Aaminin niya ang lahat. Sasabihin niya ang tungkol sa tawag sa telepono, sa pagtuklas niya sa mga bata, at sa kanyang mga lihim na pagtulong. Hindi pa niya kayang sabihin ang buong katotohanan tungkol sa kanyang ama, masyadong komplikado, masyadong masakit, ngunit kailangan niyang simulan sa pag-amin na alam na niya. Kailangan niyang makita ang reaksyon nito. Kailangan niyang malaman kung mayroon pa ba ang kahit katiting na puwang sa puso nito para sa kanya, o kung ang 5 taon ay tuluyan ng nagsara sa lahat ng pinto. Huminga siya ng malalim at nagsimulang tumawid. Ngunit bago pa man niya marating ang gitna ng kalsada, isang pamilyar na puting kotse ang huminto sa tapat ng Iara Sweet Bites. Ang puso niya ay tila nahulog sa kanyang sikmura. Si Katrina. Napanood niya, na parang isang manonood sa isang bangungot, ang pagbaba ni Katrina mula sa sasakyan at ang eleganteng paglakad nito papasok sa backshop. Isang alon ng purong gulat at takot ang bumalot kay Liam. Paano? Paano siya nahanap ni Katrina dito? Marahil ay pinasundan siya nito. Ang kanyang pagiging pabaya ay nagbunga na ng kapahamakan. Hindi na siya nag-isip. Ang tanging nasa isip niya ay kailangan niyang makarating doon. Kailangan niyang pigilan ang anumang sasabihin o gagawin ni Katrina. Tumakbo siya, hindi alintana ang mga bumubusi ng sasakyan. Itinulak niya ang pinto ng backshop at ang eksenang bumungad sa kanya ay ang mismong kinatatakutan niya. Si Katrina, nakatayo na parang reyna sa harap ng counter, at si Ara, na namumutla at halatang naguguluhan. Ang hangin sa loob ng maliit na espasyo ay mabigat at puno ng tensyon. Maaari ko bang malaman kung sino ka sa buhay ng fiancé ko? Narinig ni Liam ang huling bahagi ng tanong ni Katrina, ang bawat salita ay parang lasong itinusok sa pandinig ni Ara. Katrina, tumigil ka, mariing sabi ni Liam, ang boses ay mababa at puno ng babala. Sabay na napalingon ang 2 babae sa kanya. Ang mga mata ni Katrina ay nag-aapoy sa galit at tagumpay. Ngunit ang mga mata ni Ara ay dumaan sa iba't ibang emosyon sa loob lamang ng ilang segundo, pagkalito, pagkabigla at sa huli, isang malalim at nanunuot na pagkaunawa. Ang pagkaunawang iyon ay mas masakit kaysa sa anumang sigaw o sampal. Liam. Ang pangalan niya, binigkas ni Ara sa isang halos hindi marinig na bulong, ay tumama sa kanya ng buong bigat. Sa isang iglap, naintindihan na niya. Alam na ni Ara. Ang pagpapanggap niya bilang si Adam B. ay wala ng bisa. Ang lahat ng kanyang mga kasinungalingan ay nakalantad na. So, ito pala, sabi ni Katrina, ang tingin ay nagpapalipat-lipat sa kanilang dalawa. Isang hamak na panadera. Ito ba ang dahilan kung bakit hindi mo ako magawang harapin ng maayos, Liam? Dahil sa isang babaeng nagmula sa nakaraan mo? Umalis na tayo, Katrina. Mag-usap tayo sa labas, sabi ni Liam, hinawakan ang braso ni Katrina para hilahin ito palayo. Ngunit pumigla si Katrina. Hindi. Dito natin to tatapusin. Gusto kong marinig mula sa kanya. Ano ka ba ni Liam? Isa ka ba sa mga babae niya na hindi makamove on? Tama na, sigaw ni Liam, ang kanyang boses ay umalinggaw sa maliit na tindahan. Tumingin siya kay Ara, na ngayon ay nakayuko, ang mga balikat ay bahagyang nanginginig. Ang sakit na nakikita niya sa anyo nito ay parang libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang konsensya. Hindi mo kailangang sagutin yan, Ara, malumanay niyang sabi. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Katrina. Ara. So, magkakilala na talaga kayo. At ako pa ang ginawa mong tanga. Ang galing. Ang galing niyong dalawa. Sinabi ko nang umalis na tayo. Sa pagkakataong ito, mas mahigpit ang hawak ni Liam sa braso ni Katrina at kinalagkad na niya ito palabas ng backshop, papalayo sa mga mata ni Ara na puno ng sakit at pagtataksil. Sa loob ng kotse, isang mabangis na pagtatalo ang sumabog. How could you, Liam? Pinagmukha mo akong tanga. Sino siya? Gaano na kayo katagal nagkikita sa likod ko? Sigaw ni Katrina, ang mga luha ng galit ay namumuo sa kanyang mga mata. Wala kaming relasyon, Katrina. It's not what you think, pagod na sagot ni Liam, napahilot sa kanyang sentido. Ang kanyang isip ay naiwan sa loob ng backshop kay Ara. Then what is it? Bakit ka laging nandito? Huwag mo akong lokohin, Liam. Nakita ko ang mga bank transaction.
Ang foundation na bigla mo na lang itinayo. Ang mga bayad sa ospital. Ang kontrata sa hotel. Lahat ay konektado sa kanya. Natigilan si Liam. Hindi niya akalain na ganito kalalim ang investigasyon ni Katrina. Wala na siyang maitatanggi. Huminga siya ng malalim, ang desisyon ay nabuo na sa kanyang isipan. Isang desisyon na dapat ay matagal na niyang ginawa. Tapos na tayo, Katrina, sabi niya, ang boses ay kalmado ngunit pinal. Natulala si Katrina. Ano? I'm calling off the engagement. Hindi ako magpapakasal sa'yo. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. I'm sorry for hurting you and I'm sorry for lying. Pero hindi ko kayang ipagpatuloy ang isang bagay na batay sa kasinungalingan. Lalo na ngayon. Dahil sa kanya, nanginginig na tanong ni Katrina. Mas pinipili mo ang isang panadera kaysa sa akin. Kaysa sa Sandoval Illustre merger. Alam ba ito ng ama mo? Wala na akong pakialam sa merger. At wala na akong pakialam kung ano ang sasabihin ni Papa, matigas na sabi ni Liam. This ends now. Bumaba siya ng kotse, iniwan si Katrina na umiiyak at sumisigaw ng kanyang pangalan. Hindi siya lumingon. Bawat hakbang palayo kay Katrina ay isang hakbang palapit sa katotohanan, isang katotohanang kailangan niyang harapin kasama si Ara. Ang baka shop ay sarado na nang bumalik siya. Ang T-open sign ay nakabaligtad na sa closed. Nakapatay na ang mga ilaw sa loob. Ngunit alam niyang nandoon pa si Ara. Kumatok siya sa pinto. Walang sagot. Kumatok siya ulit mas malakas. Ara, please. Mag-usap tayo. Katahimikan. Alam kong galit ka. May karapatan kang magalit, patuloy niya, ang boses ay nakikiusap. Pero pakiusap, hayaan mo akong magpaliwanag. Narinig niya ang mahinang kaluskos mula sa loob. Umalis ka na, sagot ng isang boses na basag at puno ng sakit. Hindi ako aalis hanggat hindi tayo nag-uusap, git niya. Sumandal siya sa pinto, ang kanyang noo ay nakalapat sa malamig na salamin. Ako iyon. Ako ang tumawag. Ako ang nakarinig sa mga bata. At ako ang nasa likod ng lahat ng tulong. Ginawa ko yon dahil nalaman ko ang lahat. Ang paghihirap mo. At hindi ko kaya, Nadi. Hindi mo kaya, putol ni Ara, ang boses ay mas malakas na ngayon, puno ng hinanakit. 5 taon, Liam. 5 taon mo akong hinayaan. 5 taon akong nag-isa. At ngayon, babalik ka at aayusin ang lahat na parang isa kang Diyos? Sino ka sa akala mo? Alam ko, mahinang sagot ni Liam, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Alam kong wala akong karapatan. Pero kailangan mong malaman. Ara, kailangan kong makita ang mga anak ko. Ang pagbanggit sa mga bata ang nagpatahimik sa lahat. Dahan-dahang bumukas ang pinto, sapat lang para makita niya ang mukha ni Ara na basang-basa ng luha. Ang galit sa mga mata nito ay hinaluan na ngayon ng pagod at sakit. Bakit, Liam? Bakit ngayon lang? Bago pa man siya makasagot, isang itim at makintab na Mercedes-Benz ang huminto sa kanilang harapan. Ang pinto sa likod ay bumukas, at bumaba ang isang figura na nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Liam. Ang kanyang ama. Si Don Ricardo Illustre ay naglakad papalapit sa kanila, ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato, ang mga mata ay matalas na nakatuon kay Ara na maihalong pagkasuklam. Kaya pala, sabi ni Don Ricardo, ang boses ay malamig at puno ng pangungutya, sapat na malakas para marinig nilang dalawa. Kaya pala itinakwil ng anak ko ang Sandoval para sa isang panadera. Tumingin ito ng diretsyo kay Ara, ang bawat salita ay parang isang hatol. Layuan mo ang pamilya ko. Ang mga salita ni Don Ricardo Illustre ay tumama kay Ara na parang isang malakas na sampal. Layuan mo ang pamilya ko. Ang parehong pamilyang nag-iwan sa kanya 5 taon na ang nakalipas. Ang parehong pamilyang walang kaalam-alam na may 2 maliit na Illustre na natutulog sa itaas ng kanyang abang tindahan. Isang alon ng takot ang unang gumapang sa kanyang dibdib. Ito ang patriarka ng mga Illustre, isang taong may kapangyarihang sirain hindi lang siya, kundi ang buong buhay na binuo niya para sa kanyang mga anak. Naramdaman niya ang pagnanais na umatras, isara ang pinto, at yakapin ang kanyang mga anak para protektahan sila mula sa malupit na mundong ito. Ngunit nang makita niya ang paghamak sa mga mata ni Don Ricardo,
ang paraan ng pagtingin nito sa kanya na para siyang isang basura sa gilid ng kalsada, isang ibang damdamin ang pumalit sa takot. Isang apoy. Isang biglaang pag-usbong ng tapang na hindi niya alam na taglay niya. Hindi na siya ang dalagang umiiyak sa isang sulok 5 taon na ang nakalipas. Isa na siyang ina. At ang isang ina ay hindi basta-basta urong kapag ang kanyang mga anak na ang pinag-uusapan. Bago pa man siya makapagsalita, humakbang si Liam, inilagay ang sarili sa pagitan niya at ng kanyang ama. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Ara na diretsahang hinarap ni Liam ang kanyang ama. Papa, tama na, mariing sabi ni Liam, ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Huwag mo siyang idamay dito. Siya ang dahilan ng lahat ng ito, sigaw ni Don Ricardo, ang ugat sa kanyang liig ay lumitaw. Dahil sa babaeng yan, sisirain mo ang isang kasunduan na magpapalakas sa ating korporasyon. Dahil sa kanya, itatakwil mo ang isang kinabukasan na ako mismo ang nagplano para sa iyo. Ang kinabukasang iyon ay hindi ko kailanman ginusto, ganti ni Liam, ang kanyang boses ay tumaas na rin. Ang kinabukasang iyon ay para sa inyo, hindi para sa akin. Walang utang na loob, dumagundong ang boses ng matanda. Tumingin itong muli kay Ara. Anong ginawa mo sa anak ko? Anong gayuma ang ipinainom mo sa kanya? Doon na hindi nakapagpigil si Ara. Humakbang siya palabas mula sa likod ni Liam, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Wala po akong ginagawang masama sa anak ninyo, sabi niya, ang kanyang boses ay hindi man malakas, ngunit matatag at walang bahid ng takot. Hindi ko po siya pinilit na bumalik. Hindi ko nga po alam na nandito siya. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Don Ricardo. Huwag kang magmalinis. Alam nating pareho na pera lang ang habol mo. Magkano? Sabihin mo kung magkano ang kailangan mo para layuan mo na ng tuluyan ang anak ko at ang pamilya namin. Ang alok ay isang insulto na tumusok ng malalim. Ang lahat ng kanyang paghihirap, ang kanyang pagmamahal sa mga anak niya, ang kanyang dignidad, lahat ay binigyan ng presyo ng lalaking nasa harap niya. Ngunit si Liam ang sumagot. Hindi siya katulad ninyo, Papa. Hindi lahat ng bagay sa mundo ay nabibili ng pera. Kung ganon, bakit siya narito, hamon ni Don Ricardo? Bakit ka bumalik sa isang babaeng iniwan mo na? Anong mayroon dito na wala kay Katrina Sandoval? Isang nakabibinging katahimikan ang namagitan sa kanila. Tumingin si Liam sa kanyang ama, pagkatapos ay kay Ara, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pagsisisi. Huminga siya ng malalim na parang naghahanda para sa isang bagay na matagal na niyang kinikimkim. At sa wakas, ibinunyag niya ang katotohanang nagwasak sa kanila 5 taon na ang nakalipas. Bumalik ako dahil sa ginawa ninyo sa akin, Papa, nagsimula si Liam, ang kanyang boses ay basag. Bumalik ako dahil sa kasinungalingang ipinilit ninyong paniwalaan ko. Tumingin siya kay Ara, ang kanyang mga mata ay nangungusap, humihingi ng tawad. Ara, noong umalis ako hindi iyon dahil sa gusto ko. Hindi dahil sa hindi na kita mahal. Puro kadahilan, Liam, sigaw ng kanyang ama. Hindi. Ang sigaw ni Liam ay nagpatigil sa lahat, maging sa ingay ng mga sasakyan sa di kalayuan. Pinapili ninyo ako, Papa. Naaalala niyo ba? Pinapili ninyo ako sa pagitan ni Ara at ng pagbagsak ng kumpanya ng pamilya niya. Sinabi ninyo na isang tawag niyo lang, mawawalan sila ng lahat. Sinabi ninyo na wawasakin ninyo sila kung hindi ko siya iiwan. Napahawak si Ara sa kanyang bibig, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla. Ang mga salita ni Liam ay umalinggaw sa kanyang isipan. Pagbagsak ng kumpanya ng pamilya niya wawasakin ninyo sila. Iyon pala. Iyon pala ang dahilan. Hindi siya itinakwil. Isinakripisyo niya ang kanilang pagmamahalan para iligtas ang kanyang pamilya. Ang galit na namuo sa kanyang puso sa loob ng 5 taon ay biglang gumuho na parang isang kastilyong buhangin na tinangay ng alon. Ang pumalit dito ay isang matinding kirot para kay Liam, sa bigat na dinala nito ng mag-isa, kirot para sa kanilang dalawa, sa mga taon na nasayang dahil sa isang malupit na pagmamanipula. Natulala si Don Ricardo, halatang hindi inaasahan ang pagbubunyag na ito sa harap ni Ara. Ginawa ko iyon para sa kapakanan mo. Para sa ating pamilya. Hindi, sagot ni Liam, mga luha na ngayon ang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ginawa ninyo iyon para sa sarili ninyo. Para sa inyong legacy. Isinakripisyo ninyo ang kaligayahan ko para sa isang negosyo.
At sa paggawa ninyo noon hindi lang ang kaligayahan ko ang sinira ninyo. Huminga siya ng malalim at tumingin ng diretsyo kay Ara. Ara, mayroon tayong mga anak. Ang pag-amin ay binitawan sa hangin, simple at tahasan. Nakita ni Ara ang pagbabago sa mukha ni Don Ricardo, mula sa pagkagulat, patungo sa hindi makapaniwalang pagtataka. Tumingin ito kay Ara, pagkatapos ay kay Liam. Anong sinasabi mo? May kambal kami, pagpapatuloy ni Liam, ang kanyang boses ay mas matatag na ngayon na parang ang pag-amin ay nagpalaya sa kanya. Sina Leo at Lena. 5 taong gulang. Ang mga apo ninyo na hindi ninyo alam na nabubuhay dahil sa ginawa ninyo. Si Don Ricardo ay napaatras, na parang nasuntok. Napasandal siya sa kanyang kotse, ang mukha ay namutla. Ngunit ang pagkabigla nito ay mabilis na napalitan ng dati nitong anyo, matigas at walang emosyon. Kung totoo man yan, malamig nitong sabi, mas lalo kang dapat lumayo sa babaeng yan. Ang mga batang yan ay mga ilustre. Hindi sila maaaring lumaki sa ganitong lugar. Tumingin ito sa paligid, sa simpleng bakashop na maihalong pandidiri. Ito ang tahanan nila, sagot ni Ara, ang boses ay nanginginig sa galit. At ako ang kanilang ina. Ngumisi si Don Ricardo. Isang ina na halos hindi makabayad ng mga gastusin. Isang inang walang maibibigay na magandang kinabukasan. Huwag kang mag-alala. Kukunin ko ang mga bata. Palalakihin ko sila bilang isang tunay na ilustre. Ang banta ay malinaw at nakakakilabot. Ito ang huling salita ni Don Ricardo bago ito pumasok sa kanyang sasakyan at mabilis na umalis, nag-iwan ng nakabibinging katahimikan at alikabok. Naiwan silang dalawa ni Liam, nakatayo sa ilalim ng ilaw ng poste. Ang lahat ng mga lihim ay nakalantad na. Ang lahat ng sakit ay naibuhos na. Dahan-dahan, lumingon si Liam kay Ara, ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Ara, I'm so sorry. Patawarin mo ako. Hindi sumagot si Ara. Lumapit siya kay Liam at, sa isang iglap, ang lahat ng sakit at pangulila ng 5 taon ay bumuhos. Niyakap niya ito ng mahigpit, at doon, sa balikat ng lalaking minsan niyang sinumpa, umiyak siya ng umiyak. Naramdaman niya ang panginginig ng mga balikat ni Liam, habang yumayakap din ito pabalik, ang kanilang mga luha ay naghahalo, isang testamento sa isang pag-ibig na sinubok ng panahon at kasinungalingan. Eve, tahan na, bulong ni Liam. Nandito na ako. Hindi na ako aalis. Hindi na kita iiwan. Ipaglalaban ko kayo. Nang sa wakas ay humupa na ang kanilang mga emosyon, dinala ni Liam si Ara papasok sa backshop. Doon, sa katahimikan ng gabi, dahan-dahan niyang ipinakilala ang sarili sa kanyang mga anak na natutulog. Pinanood niya si Leo at Lena, ang kamay ay marahang hinahaplos ang kanilang mga buhok, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal na matagal na niyang itinago. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Makalipas ang 2 araw, isang sobre ang dumating sa pamamagitan ng isang courier. Isang sobre na may logo ng pinakamalaking law firm sa bansa. Nanginginig ang mga kamay ni Ara habang binubuksan ito sa harap ni Liam. Sa loob, isang formal na dokumento ang naglalaman ng kanilang pinakamasamang kinatatakutan. Isang petisyon. Si Don Ricardo Ilustre ay formal na nagsampa ng kaso para sa kustodya ni Leo at Lena, sa dahilang si Arabella Reyes ay isang unfit mother na walang kakayahang pinansyal, at si Liam Ilustre ay isang irresponsableng ama na inabandona ang kanyang mga anak. Gagamitin ng matanda ang kanilang sariling mga pagkakamali laban sa kanila. Ang laban ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang. Ang sobre mula sa law firm ay hindi lamang isang piraso ng papel, ito ay isang deklarasyon ng giyera. Sa loob ng sumunod na mga linggo, ang maliit na apartment sa itaas ng Kiara Sweet Bites ay naging kanilang war room. Ang amoy ng tinapay ay nahaluan ng amoy ng mga legal na dokumento. Ang kanilang mga gabi ay hindi na lamang tungkol sa pagbabasa ng mga kwento para sa kambal, kundi pati na rin sa paghahanda para sa laban ng kanilang buhay. Ginamit ni Don Ricardo ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Ang kanyang mga abogado ay walang awa. Inungkat nila ang bawat detalye ng kahirapan ni Ara, ang mga araw na halos hindi siya makabayad ng renta, ang kanyang mga utang, ang second-hand na nebulizer ni Lena. Lahat ay ipininta bilang katibayan ng kanyang pagiging isang unfit mother. Inungkat din nila ang 5 taong pagkawala ni Liam,
ginagamit ito bilang patunay ng kanyang pagiging isang irresponsableng ama. Ang bawat salita sa petisyon ay idinisenyo para wasakin sila. Sa unang pagdinig, naramdaman ni Ara ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Nakaupo sa loob ng korte, kaharap ang isang hukom at ang malamig na tingin ni Don Ricardo, pakiramdam niya ay napakaliit niya. Ngunit sa tuwing mararamdaman niya ang pagnanais na sumuko, isang mainit na kamay ang hahawak sa kanya. Ang kamay ni Liam. Kasama mo ako, bulong nito. Hindi tayo bibitaw. Si Liam, sa kauna-unahang pagkakataon, ay tumayo hindi bilang tagapagmana ng Illustre Corporation, kundi bilang isang ama na handang isuko ang lahat. Ginamit niya ang natitira niyang personal na yaman para kumuha ng isang mahusay na abogado, isang babaeng may reputasyon sa paglaban para sa mga naaapi. Ngunit alam niyang hindi sapat ang pera at magaling na abogado. Ang kailangan nila ay katotohanan. At ang katotohanan ay dumating sa mga paraang hindi nila inaasahan. Sa isa sa mga pinakamahalagang pagdinig, tinawag ng abogado ni Don Ricardo si Bella bilang isang key hostile witness. Ang plano ay gamitin ang pagiging malapit ni Bella kay Ara para idiin ito. Ms. Bella Cruz, tanong ng abogado ni Don Ricardo, totoo ba na may mga pagkakataon na si Igor Reyes ay nangungutang sa inyo para lamang may maipakain sa kanyang mga anak? Tumingin si Bella kay Ara, pagkatapos ay sa hukom. Huminga siya ng malalim. Opo. Totoo po yon. Isang ngisi ang sumilay sa labi ng abogado ng kabilang kampo. Ngunit nagpatuloy si Bella. Nangungutang siya, pero palagi niyang binabayaran. May mga araw na pagod na siya galing sa magdamag na paggawa ng cake, para may pambili lang ng gamot, pero paggising ng mga anak niya, nakangiti pa rin siya. May mga gabi na alam kong wala pa siyang tulog, pero magbabasa pa rin siya ng libro para kina Leo at Lena. Nakita ko siyang umiyak sa pagod, pero hindi ko siya kailanman nakitang sumuko. Kung ang pagiging unfit mother po ay ang pagsasakripisyo ng lahat para sa iyong mga anak, kung ganun po, siguro nga ay unfit si Ara. Pero para sa akin, siya ang pinakamatapang at pinakamahusay na ina na kilala ko. Ang emosyonal na testimonya ni Bella ay nag-iwan ng katahimikan sa korte. Napayuko si Ara, pinipigilan ang mga luhang dumaloy. Naramdaman niya ang pagpisil ni Liam sa kanyang kamay. Ngunit hindi lang si Bella ang lumaban para sa kanila. Ang komunidad na binuo ni Ara sa paligid ng kanyang backshop ay nagpakita ng kanilang suporta. Ang may-ari ng karinderya sa tapat ay nagpatotoo kung paano palaging binibigyan ni Ara ng libreng tinapay ang mga batang kalye. Ang guro ni Leo at Lena ay nagkwento tungkol sa kung gaano kaalaga si Ara sa pag-aaral ng mga ito. Ang mga suki niya, na naging kaibigan na, ay nagsalaysay kung paano naging inspirasyon sa kanila ang kasipagan ni Ara. Ang kwentong sinusubukang ipinta ni Don Ricardo, isang kwento ng kahirapan at kapabayaan, ay unti-unting nabura at napalitan ng isang kwento ng katatagan, komunidad, at walang sawang pagmamahal ng isang ina. Sa huling araw ng paglilitis, si Liam mismo ang umupo sa witness stand. Inamin niya ang kanyang pagkakasala sa pag-iwan, ang kanyang kaduwagan. Ngunit matatag niyang sinabi, habang nakatingin ang diretso sa hukom, nagkamali po ako, Your Honor. Isang pagkakamali na habang buhay kong pagsisisihan. Ngunit ang pagkakamaling iyon ay hindi na maulit. Ang tanging hangad ko ngayon ay ang mabigyan ng pagkakataong maging ama sa aking mga anak, sa tabi ng babaeng pinakamamahal ko. Sa tabi ni Ara. Pagkalipas ng isang linggo, dumating ang desisyon. Hawak kamay silang nakaupo ni Liam sa opisina ng kanilang abogado. Nang basahin ang hatol, the court grants full and sole custody of the minor children, Leo and Lena Reyes, to their biological mother, Smith Arabella Reyes. Liam Illustre is granted full visitation rights and is mandated to provide financial support, isang hikbi ng kaligayahan ang kumawala kay Ara. Niyakap niya si Liam ng mahigpit, ang bigat ng mga nagdaang buwan ay biglang naglaho. Nanalo sila. Ang pagkatalo ay nag-iwan ng marka kay Don Ricardo. Sa huli, pinili niya ang kanyang korporasyon kaysa sa kanyang pamilya. Itinuloy nito ang pag-disinherit kay Liam tulad ng inaasahan. Ngunit para kay Liam, ang pagkawala ng yaman ay parang pagkawala lamang ng isang mabigat na kadena sa kanyang mga paa. Malaya na siya. Ilang buwan ang lumipas. Ang Tiara Sweet Bites ay hindi na lang isang maliit na tindahan.
Sa tulong ng kaalaman ni Liam sa negosyo at sa talento ni Ara sa pagbibake, lumago ito. Nagkaroon na sila ng dalawang katulong at si Bella na ang nagsisilbing manager. Ang apartment sa itaas ay pinalaki at pinaganda. Isang hapon, habang nagtutulungan ang buong pamilya sa kusina, si Ara na nagmamasa ng tinapay, si Liam na nagtuturo kay Leo kung paano maglagay ng icing, at si Lena na masayang naglalagay ng sprinkles sa mga cupcake. Napatigil si Ara at pinanood sila. Ang eksenang ito, ang simpleng kaligayahang ito, ay ang pangarap na akala niya ay hindi na matutupad. Okay ka lang, mahal, tanong ni Liam, napansin ang kanyang pananahimik. Ngumiti si Ara, mga luha ng kaligayahan ang namumuo sa kanyang mga mata. Sobra pa sa okay. Lumapit si Liam sa kanya, pinunasan ang isang maliit na harina sa kanyang pisngi. May kulang pa, sabi nito. Kumunot ang noo ni Ara. Ano? Sa harap ng kanilang mga anak, sa gitna ng kanilang munting paraiso na amoy vanilya at tsokolate, lumuhod si Liam Ilustre. Inilabas nito hindi ang isang mamahaling diamante, kundi isang simpleng singsing na may nakaukit na dalawang pangalan sa loob, Leo & Lena. Arabella Reyes, nagsimula siya, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. 5 taon kitang iniwan. 5 taon kitang sinaktan. Hayaan mo akong gamitin ang habang buhay para bumawi sa iyo. Hayaan mo akong maging asawa mo at ama sa ating mga anak sa bawat araw ng buhay ko. Will you marry me? Sa gitna ng mga palakpak ni Leo at Lena, na hindi man lubos na naiintindihan ang nangyayari, ngunit masaya para sa kanilang mga magulang, tumango si Ara, ang mga luha ay malayang dumadaloy. Yes, bulong niya. Liam. Ang kanilang kasal ay hindi ginanap sa isang malaking simbahan o sa isang mamahaling hotel. Ginanap ito sa hardin sa likod ng bakashop, isang lugar na sinimulan nilang ayusin at tamnan ng mga bulaklak. Ang mga bisita ay iilan lamang, si Bella, ang kanilang mga tapat na suki, at ang mga taong naging bahagi ng kanilang laban. Sa ilalim ng isang arko na pinalamutyan ng mga puting bulaklak, habang ang papalubog na araw ay nagbibigay ng gintong kulay sa paligid, ipinangako ni Liam at Ara ang kanilang pag-ibig sa isa't isa. Hindi ito isang perpektong kwento. Ito ay isang kwento ng sakit, pagsasakripisyo, at mga pagkakamali. Ngunit ito rin ay isang kwento ng pagpapatawad, pangalawang pagkakataon, at ng isang pag-ibig na, sa kabila ng lahat, ay nakahanap ng daan pabalik sa isa't isa. Habang nakatayo silang apat, si Liam, si Ara, at ang kambal na si Leo at Lena na mahigpit na nakayakap sa kanila, tumingin sila sa dapit hapon. Isang pamilya. Buo. Sa wakas, isang pamilyang tunay na maligaya, handang harapin ang anumang pangako ng bukas, basta't sila'y magkakasama. At sa pagsasama ng kanilang mga puso at pangarap, dito nagtatapos ang kwento ni Liam, Ara, Leo at Lena. Mahal naming mga tagapakinig. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Ang pagsulat sa kwento ni Liam at Ara ay hindi lamang isang trabaho, ito ay isang paglalakbay din sa mga emosyon ng sakit, pag-asa, at higit sa lahat, pag-ibig na nagbibigay lakas. Bawat kabanata ay isang paalala na ang buhay ay puno ng mga hindi inaasahang pagsubok, mga lihim na nagpapabigat sa dibdib, at mga pagkakamaling mahirap ituwid. Ngunit ito rin ay isang testamento na ang tunay na pag-ibig ay hindi sumusuko, gaano man kabigat ang mga pagsubok. Ito ay isang paalala na ang pagpapatawad, para sa iba at para sa ating sarili, ay isang pinto patungo sa muling pagbubuo. At higit sa lahat, na ang pag-asa ay ang liwanag na tumatanglaw sa atin sa pinakamadilim na gabi, isang pangako ng mas magandang bukas. Sana'y napulutan ninyo ng inspirasyon ang kanilang kwento. Inaanyayahan namin kayong ibahagi ang inyong mga saloobin at damdamin sa comment section sa ibaba. Anong aral o bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? Nais naming marinig ang inyong boses. Hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na kwento. Muli ang aming taos-pusong pasasalamat. Ang inyong lingkod at manunulat,